Sa malawak at makulay na mundo ng showbiz na puno ng ilaw, palakpak, hiyawan, at walang katapusang paghanga. May mga kwento ng pag-ibig na humuhulag po sa ordinaryo. May mga tambalang binuo lamang para sa pelikula, ngunit kalaunan ay nagiging alamat. Nagiging bahagi ng kolektibong alaala ng sambayanan, at nagiging piraso ng kasaysayan na hindi kailanman mawawala. Isa sa mga pinakatanyag, pinakamaningning, at pinakaminahal ng publiko ay ang tambalan ni Nora Honor at Tirso Cruz, kilalang kilala bilang Guy and Pep. Sa gitna ng lahat ng ingay, tagumpay, pagluha at pag-ibig na hindi man nasilyuhan ng kasal o tahasang pag-amin, nananatiling tanong, bakit nga ba si Tirso Cruz ang tinaguriang greatest love ni Nora Honor? Upang maunawaan ang kasagutan, kailangang balikan ang panahon na halos lahat ng Pilipino ay nahumaling sa idol culture. Panahon iyon na ang mga artista ay hindi lamang mukha sa pelikula. Sila ay mga simbolo ng pangarap, ligaya at pag-asa ng buong bayan. At ang pagdating ni Nora at Tirso sa eksenang ito ay hindi lamang basta pagsikat. Ito ay pagsabog ng isang bagong alamat. Una si Nora, ang maliit, maitim, hindi pangkaraniwan ang ganda ayon sa pamantayan noon, ngunit may tinig na kayang basagin ang lahat ng stereotype. Siya ay si Nora Cabaltera Villamayor, anak ng karaniwang tao, nagmula sa kahirapan, at nagbukas ng bagong pintuan para sa mga hindi nabibigyan ng pagkakataon. Si Nora ay hindi lamang bituin, siya ang bituing nanggaling sa lupa, bituing itinulak pataas ng masa. At sa panahong iyon, kapag mahal ka ng masa, hindi lamang popularity ang ibinibigay nila ang tadhana. At dumating si Tirso, ang gwapo, matangkad, tisoy na heartthrob, taliwas kay Nora sa pisikal na itsura at pinagmulan. Ngunit sa kanilang pagkakaiba, nagkaroon ng puwersang hindi maipaliwanag. Si Tirso ay hindi lamang leading man. Siya ay kabaligtaran ni Nora. Siya ang ideal mestizo prince, samantalang si Nora ang brown-skinned Cinderella na minahal ng buong bansa. Nang pinagsama sila, parang dalawang elementong hindi dapat nagsama, pero sa paraang hindi inaasahan, ay nagkaroon ng pinakamatingkad na sinde. At nang nagtagpo ang araw at buwan, isang alamat ang isinilang. Ngunit ang tanong ay higit pa sa kanilang tambalan. Hindi sapat na sabihin lamang na minahal sila ng taumbayan, hindi sapat na sabihin na nag-click sila sa kamera. Ang tinatanong natin ay mas personal, mas malalim, at mas marupok. Sa puso ni Nora Honor, na sa buong buhay ay napaibig at nasaktan, pinagkaguluhan at kinuyog, minahal at iniwan, pinagpistahan at iniangat, bakit si Tirso Cruz ang itinuturing ng marami at posibleng ng kanyang sariling puso bilang greatest love niya? Maaaring magsimula ang sagot sa kabataan. Ang pag-ibig na unang sumisibol ay iba ang tindi, iba ang kinang, iba ang hagod sa kaluluwa. Ang pag-ibig na ipinanganak sa panahon ng kawalang pakialam sa panganib, sa panahon ng murang kaisipan, ngunit tapat na damdamin, ay may kakaibang tatak. Hindi sila nagkaroon ng opisyal na pag-amin noon, hindi sila nagkaroon ng tahasang relasyon na kinumpirma ng bibig nila mismo, ngunit ang lahat, mula fans, reporters, at mismong mga taong nakapaligid sa kanila, ay nagsabing naroon ang spark. Hindi nila kailangang magpahayag. Sapat na ang titig, ang simpleng tawanan, ang mga sandaling sila ay nagiging sila lamang. Kung minsan, ang pag-ibig ay hindi kailangan tawaging pag-ibig para maging pag-ibig. Ang gangkilig na dulot ni Guy and Pep noon ay hindi lamang dahil sa pelikula. May kung anong tunay sa pagitan nila, isang koneksyon na hindi mapipilit ngunit malinaw na nararamdaman ng lahat. At marahil yon ang dahilan kung bakit nagmarka si Tirso sa puso ni Nora. Sa lahat ng lalaking dumaan sa kanyang buhay, si Tirso lamang ang naramdaman niyang hindi kailanman nang husga sa kanya. Sa panahong ang mundo ay sinusukat siya base sa itsura, sa kulay ng balat, sa pinanggalingan niya, si Tirso ay tumayo na parang kanlungan. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, hindi siya tiningnan ni Tirso bilang inferior o ibang uri. Hindi niya kailanman pinaramdam kay Nora na siya ay dapat magbago, magpaputi, magayos, o magtago. Tinanggap siya ni Tirso ng buong buo. At ang ganitong pagtanggap ay hindi madaling matagpuan, lalo na sa mundo ng showbiz na puno ng ilusyon at pagpeke. Kung iisipin, maaaring hindi sila nagkatuluyan dahil sa napakaraming hadlang, pressure ng fans, pamamahala ng mga studio, pamantayan ng industriya, at maging ng personal nilang mga landas na kalaunan ay naghiwalay. Ngunit sa kabila nito, nanatiling espesyal ang relasyon nila sa isa't isa. Hindi sila naging mag-asawa, hindi sila naging magkasintahan ng opisyal, ngunit nanatili silang magkaibigan, magkapamilya, magkaalyansa. Isang koneksyon na mas matibay paminsan kaysa sa romantikong relasyon. Kung minsan, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung sino ang naging kabiyak mo, kundi kung sino ang hindi mo kayang kalimutan. Minsan na ring sinabi ni Nora sa ilang panayam na si Tirso ay isa sa pinakamabubuting taong nakilala niya. Sa likod ng kamera, si Tirso raw ay hindi lamang leading man,
kundi isang taong nagpakita sa kanya ng tunay na malasakit. Maraming beses na raw na si Tirso ang naging sandalan niya sa mga panahong gumuho ang mundo niya. Nang ang iba ay hindi siya maunawaan, si Tirso ang taong hindi kailanman nagsara ng pinto. Sa bawat tagumpay niya, naroon si Tirso. Sa bawat pagbagsak niya, naroon din si Tirso. Palagi tahimik, matatag. Sa isang mundo kung saan halos lahat ay pansamantala, si Tirso ang hindi umalis. At marahil yun ang pinakadiwa ng greatest love. Hindi ito laging tumutukoy sa pagsasama. Hindi ito laging tumutukoy sa pagkakaroon ng anak, kasal, o buhay na magkasama sa ilalim ng iisang bubong. Minsan, ang greatest love ay ang taong dumating sa panahon ng iyong kawalan, dumamay sa panahong ikaw ay guho, kumapit sa sandaling lahat ay bibitaw. Minsan ang greatest love ay ang taong, kahit hindi naging iyo, ay minarkahan ka ng hindi mo namamalayan. Sa bawat pelikulang ginawa nila, makikita ang kakaibang lalim ng kanilang chemistry. Hindi ito acting lamang, may halong katotohanang hindi kayang itago ng kahit sinong artista. Kahit ang mga direktor noon ay nagsasabing kakaiba ang aura nilang dalawa kapag magkasama. Hindi sila kailangang utusan. Kusang lumalabas ang emosyon. At iyon ay dahil totoo. Kung may naramdaman man sila sa isa't isa, ito ay naramdaman ng buong bansa. Ngunit ang tanong ay nananatili. Bakit greatest love si Tirso? Marahil dahil sa buhay ni Nora, kung saan ang pag-ibig ay madalas nakatali sa trauma, paghihirap, pangungutya, at pagkasira, si Tirso ang natatanging pag-ibig na hindi nagdulot ng sugat. Si Tirso ang pag-ibig na hindi siya sinaktan, hindi siya iniwan, hindi siya pinahiya. Si Tirso ang pag-ibig na sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanilang dalawa, nanatili ang paggalang, malasakit at kabutihan. Kay Nora, si Tirso ang paalala na may pag-ibig na marangal. May pag-ibig na hindi sumisira. May pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. May pag-ibig na hindi kailanman huminto. Kung pag-iisipan pa, masasabing ang love story ni Guy and Pip ay hindi love story na pangkaraniwan. Hindi sila nagkatuluyan, hindi sila nagkaroon ng happy ending na inaasam ng fans noon, pero may uri ng pag-ibig na mas mataas pa sa romance. Pag-ibig na nakaangklat sa respeto at pagkilala sa kabuuan ng isa't isa. Ito ang uri ng pag-ibig na, kahit lumipas ang dekada, ay buhay pa rin sa puso ng mga nakasaksi. Ito ang uri ng pag-ibig na hindi natapos dahil hindi kailanman sinimulan sa tradisyonal na paraan. Si Tirso ang nag-iisang tao na nakita si Nora hindi bilang superstar, hindi bilang simbolo, hindi bilang tagapagbenta ng pelikula, kundi bilang tao. At sa mundong bihirang magpakita ng ganitong uri ng pag-intindi, ang ganoong koneksyon ay nagiging pambihira. Kung tutuusin, hindi rin may kakaila na sa bawat balik ni Nora sa kanyang career, sa bawat pagsubok na kanyang hinarap, at sa bawat pagbabalik loob sa spotlight, palaging naroon si Tirso, sumusuporta, pumapalakpak, umaalalay. Sa mata ng publiko, nakita nila na si Tirso ay hindi lamang dating ka-love team. Isa siyang tunay na kaibigan at ang uri ng katao na gusto mong manatili hanggang dulo ng buhay mo. Ang greatest love ay hindi palaging kailangang maging romantic partner. Minsan ito ang taong nagbigay sa iyo ng pinakamalaking bahagi ng sarili niya nang hindi humihingi ng anumang kapalit. At marami ang naniniwala, lalo na ang mga fans mula pa noong araw, na iyon ay si Tirso para kay Nora. Sa pagtatapos ng lahat, maaaring itanong, kung ganoon, bakit hindi sila nagkatuluyan? Bakit hindi sila umabot sa altar? Bakit hindi sila nagkaroon ng pamilyang pinapangarap ng fans? Dahil hindi lahat ng greatest love ay nakalaan sa iisang landas. Minsan, ang greatest love ay itinakdang manatili bilang alaala, bilang inspirasyon, bilang bahagi ng iyong puso na hindi maaangkin ng sinuman. Minsan, ang greatest love ay narito upang iparamdam sa iyo kung ano ang tunay na pagmamahal. Upang kapag dumating ang iba, alam mo kung ano ang hindi mo dapat pahintulutan at kung ano ang karapat-dapat mong maramdaman. At marahil kaya hanggang ngayon, kahit maraming taon na ang lumipas, kahit parehong may kani-kaniyang buhay at pamilya, ang tambalan ni Guy and Pip ay nananatiling buhay. Hindi dahil sa pelikula, hindi dahil sa fans, kundi dahil may katotohanang hindi kailanman kumupas. Sa puso ni Nora Honor, marahil si Tirso Cruz del Tender ang nagpuno sa espasyong hindi maaabot ng kahit sinong dumating, kahit sinong nagmahal, kahit sinong nangakong mananatili. At sa buhay ni Tirso, hindi rin may kakaila na may espesyal na puwang si Nora. Isang babaeng nagbigay kulay, nagbigay sigla, at nagbigay saysay sa malaking bahagi ng kanyang career at kabataan. Kaya kung tatanungin kung bakit si Tirso ang greatest love ni Nora, marahil ito ang pinakasimping sagot. Dahil hindi lahat ng pag-ibig ay dapat magkatuluyan. At hindi lahat ng nagkatuluyan ay tunay na nagmahalan. Ngunit may iisang pag-ibig sa buhay ng tao na hindi kailanman mawawala. Kahit wala sa tabi mo, kahit hindi naging iyo, kahit sa mata ng mundo ay hindi kayo nagkatuluyan. At iyon ang tinatawag
Sa pag-usbong ng panahon, sa mga dekada ng tagumpay, pagod, pagbagsak, at muling pag-angat, may mga damdaming hindi kumukupas kahit gaano pa kahaba ang paglalakbay ng buhay. Maraming beses nang napatunayan na may pag-ibig na kayang tumawid sa oras, kahit hindi ito lumantad ng hayagan, kahit hindi ito dumaan sa landas ng mga panata o kasal. May pag-ibig na tahimik ngunit matatag, hindi nagmamakaawa ngunit laging nariyan. At kung sa pag-usbong ng panahon, sa mga dekada ng tagumpay, pagod, pagbagsak, at muling pag-angat, may mga damdaming hindi kumukupas kahit gaano pa kahaba ang paglalakbay ng buhay. Maraming beses nang napatunayan na may pag-ibig na kayang tumawid sa oras, kahit hindi ito lumantad ng hayagan, kahit hindi ito dumaan sa landas ng mga panata o kasal. May pag-ibig na tahimik ngunit matatag, hindi nagmamakaawa ngunit laging nariyan. At kung babalikan ang buhay ni Nora Aunor, isang buhay na halos binunot mula sa lupa, binuo ng masasayang pangarap, at madalas winasak ng masakit na realidad, may isang tao na kailanman ay hindi nawala sa kwento niya, si Tirso Cruz III. Kung ang unang bahagi ng narrative ay tumalakay sa pinagmulan ng koneksyon ni Nora at Tirso, ang part 2 ay susuri sa mas malalim na dimensyon. Ang dahilan kung bakit sa puso ng maraming tagahanga at marahil sa tahimik na bahagi ng puso ni Nora mismo, si Tirso Cruz III ang itinuturing na greatest love niya. Baka hindi tahasang nasabi, baka hindi inamin, baka hindi isinulat sa papel, ngunit ang katotohanan ay mararamdaman sa pagitan ng mga salita, sa pagitan ng mga taon, at sa pagitan ng kanilang mga buhay. Marahil ang unang sagot ay makikita sa mismong pagkatao ni Tirso. Hindi siya naging bahagi ng buhay ni Nora para baguhin ang direksyon niya. Naging bahagi siya upang maging sandalan. Sa industriya kung saan ang bawat ngiti ay maaaring huwad at ang bawat papuri ay may kapalit, si Tirso ang iilang taong kailanman ay hindi nagkunwari. May mga pagkakataong sinasabi ng mga malalapit sa kanila na si Tirso ay isa sa pinaka-stable na presensya sa buhay ni Nora. Sa lahat ng bashing, intriga at paghihirap na pinagdaanan ni Nora, si Tirso ang taong hindi nagdagdag sa bigat na yon. Sa panahon na halos lahat ay hasang-hasa sa paghuhusga, si Tirso ay nanatiling mabait sa kanya. Hindi katakataka kung bakit sa loob ng maraming taon, kahit may ibang dumating sa puso ni Nora, hindi yon nagiging sapat upang mapalitan ang lugar ni Tirso. Hindi dahil siya ang unang minahal, kundi dahil siya ang unang hindi nanakit. Pantay ang tibok, hindi siya nagpahirap, hindi siya nagbigay ng trauma. Sa isang buhay na puno ng sugat, si Tirso ang natatanging bahagi na hindi kailanman nagdugo. Sa pagdaan ng mga taon, ang industriya ay nag-iba. Nakita ni Nora ang pagtaas at paglaylay ng kanyang karera. Nakita niyang unti-unting naglaho ang spotlight sa kanya, bumalik, nawala ulit, bumalik na naman. At sa bawat pagbabalik loob, naroon si Tirso. Hindi upang kunin ang eksena, kundi upang suportahan. Sa isang panayam, ilang beses nang nabanggit ng mga taong nakasaksi na may kakaibang paggalang si Tirso kay Nora. Hindi ito fandom, hindi ito profesionalismong pilit. Ito ay paggalang na bunga ng tunay na koneksyon. Ang ganitong uri ng paggalang ay hindi madaling makuha sa showbiz, kung saan ang ego ay madalas nangingibabaw. Marahil sa mata ni Nora, nakita niya kay Tirso ang isang pag-ibig na hindi niya naranasan sa iba. Ang pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Ang mga naging relasyon niya ay kadalasang puno ng pressure, conflict, o pangangailangan. Si Tirso ay kabaligtaran. Kasama siya hindi dahil kailangan siya, kundi dahil gusto niyang naroon. Siya ang uri ng kaibigan, kapareha, at tao na hindi ka iiwanan kahit hindi ka perpekto, kahit hindi ka superstar, kahit hindi ka ang pinakamagandang babae sa mundo. Sa isang buhay na madalas sinusukat ng iba, si Nora ay tumayo bilang Nora dahil sa sarili niyang lakas, ngunit naging Nora rin siya dahil may mga taong nanalig sa kanya. Isa si Tirso sa iilang yon. Minsan, kapag ang isang tao ay patuloy na bumabalik sa buhay mo, hindi dahil kailangan ka niya, kundi dahil mahalaga ka sa kanya, iyon ang uri ng pagmamahal na hindi mawawala kahit gaano karaming taon ang lumipas. At ganun si Tirso kay Nora. Isang taong hindi kailanman lumayo, kahit hindi sila itinulak ng tadhana patungo sa iisang landas. Ngunit higit pa roon, may lalim ang kanilang koneksyon na hindi madaling maipaliwanag. Sa mundo kung saan ang lahat ay lantad, ang tunay na koneksyon ay madalas nangyayari sa tahimik na espasyo, sa pagitan ng mga eksenang kinunan, sa likod ng kamera, sa tabi ng studio habang hinihintay ang susunod na tagpo. Doon nabuo ang isang relasyon na hindi namatay kahit nag-asawa si Tirso, kahit nagkaroon si Nora ng ibang minahal. Ang tanging koneksyon lamang na hindi gumuho sa pagdating ng panahon ay ang koneksyon na nakaugat hindi sa pagnanasa o pangako, kundi sa pag-intindi at respeto. Ang tunay na dahilan kung bakit tinatawag na greatest love si Tirso ay dahil siya ang nagpakita kay Nora na ang pag-ibig ay maaring maging mapayapa. Sa buong buhay ni Nora,
Paulit-ulit siyang dumaan sa magulong relasyon, mga relasyong puno ng away, o mga relasyong puno ng pressure na mag-adapt. Marami sa mga taong minahal niya ang nagbigay sa kanya ng saya, oo, pero marami rin ang nagdulot ng sakit. Hindi niya iyon itinanggi. Ang bawat pagsubok na hinarap niya ay naging bahagi ng kanyang pagkatao, ngunit kasabay nito ay ang pagnanais niyang matagpuan ang isang pag-ibig na hindi nakakapagod. At kung may isang tao na hindi siya napagod, iyon ay si Tirso. Sa isang yugto ng buhay ng isang tao, mauunawaan mo na ang greatest love ay hindi ang taong nagpasaya lang sa'yo. Ang greatest love ay ang taong nagpanatag ng loob mo. Ang taong hindi nagtulak sa'yo sa bangin, hindi nagbigay sa'yo ng pagkawasak, kundi nagpakita ng uri ng pag-ibig na hindi mo kailanman nakamtan sa iba. Sa mga panayam, mapapansin na kahit may asawa na si Tirso, kahit may sariling pamilya, hindi natatanggal ang init ng boses niya sa tuwing binabanggit si Nora. Hindi romantiko, hindi kailangang romantiko, pero may paglalambing, may nostalgia, may pagmamahal na hindi nakatali sa relasyon. Samantala si Nora, na bihirang magpakatotoo sa publiko, lalo na sa mga bagay ng puso, ay may kakaibang uri ng paggalang at pagtingin kay Tirso. Hindi man niya sinabi ng malinaw, ngunit ang bawat ngiti, bawat pagbanggit, bawat pagbabalik tanaw, ay puno ng emosyon. Sa maraming tao, ang greatest love ay laging romantiko. Ngunit sa kwento nila, ang greatest love ay hindi kailanman naging pag-aari. Ito ay naging pag-unawa, paggalang, at paglingon sa isang bahagi ng buhay na hindi maaalis kahit wala na sila sa tabi ng isa't isa. Kung may isang bagay na nagpapaliwanag sa lahat ng ito, iyon ay ang katotohanang hindi nila sinira ang isa't isa. Sa maraming relasyon, maging sa showbiz o sa totoong buhay, ang pag-ibig ay madalas nagtatapos sa galit, tampo o pagkasira ng damdamin. Ngunit si Nora at Tirso ay walang ganitong kwento. Hindi sila nagtapos sa sigawan, hindi sila nagtapos sa hiwalayan dahil hindi naman sila nagkaroon ng opisyal na relasyon. Nagwakas sila sa kabataan ngunit hindi nagwakas ang koneksyon. At ang hindi natapos ay hindi kailanman namatay. Sa isang makabagong pananaw, maaaring sabihin na ang greatest love ay hindi ang taong pinili mo, kundi ang taong habang buhay mong iniisip kahit hindi mo pinili. Hindi mo man siya kasama, hindi mo man siya nakatuluyan, ngunit siya ang sumasagi sa isip mo kapag tinatanong mo ang sarili, sino ba ang pinakamagandang bahagi ng aking kabataan? O, sino ba ang taong hindi ko kayang kalimutan? At sa puso ni Nora, marahil ang sagot ay laging si Tirso. Hindi dahil siya ang pinakagwapo, hindi dahil siya ang pinakasikat, hindi dahil siya ang naging asawa niya, kundi dahil si Tirso ang unang nagparamdam sa kanya ng pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit. Sa industriya kung saan ang lahat ay transaksyon, si Tirso ang naging tunay. Ang katanungan ngayon, kung sakaling nabigyan sila ng pagkakataon noon, kung walang pressure mula sa fans, kung walang pamamahala ng mga movie studio, kung hindi sila natali sa mga sariling pangarap at responsibilidad, magiging sila kaya? Marahil oo, marahil hindi. Ngunit iyon ang magandang katotohanan sa kwento nila. Hindi ito kailangang mangyari upang manatiling makapangyarihan. Ang pinakamalalim na pag-ibig ay hindi kailangang magwakas sa pagsasama. Sapat na ang pagdating ng isa sa buhay mo upang mabago ka niya, kahit hindi kayo magkatuluyan. At para kay Nora Honor, sa gitna ng lahat ng taong nagmahal sa kanya, nagpahirap sa kanya, at nagbigay sakit sa kanya, may isang tao na nagbigay sa kanya ng pagmamahal na hindi nagmintis, hindi nagkulang, hindi nang abuso, hindi nagdemand, hindi nagbago sa harap ng mga intriga. Si Tirso Cruz III, ang nagpatunay sa kanya na may pag-ibig na nananatili kahit walang label. May pag-ibig na nagtatagal kahit hindi ito pag-aari. May pag-ibig na nagiging sandalan kahit walang pangako. At may pag-ibig na, sa huli, ay tinatawag na greatest love hindi dahil nagtagumpay ito, kundi dahil hindi ito kailanman nawala. Kaya kung tanungin muli kung bakit si Tirso ang greatest love ni Nora, ang sagot ay hindi lamang dahil sa kilig, hindi dahil sa tambalan, hindi dahil sa nostalgia ng nakaraang panahon. Ang sagot ay dahil sa lahat ng lalaking dumaan sa buhay ni Nora, si Tirso lamang ang hindi nagbigay ng sugat. At ang pag-ibig na walang sugat ay bihira, napakabihira, at madalas ay itinatangi habang buhay. At sa katahimikan ng kanyang puso, marahil si Nora ay nakangiting bumabalik tanaw, dahil sa gitna ng lahat ng gulo, ingay, at luha, may isang pag-ibig na hindi kailanman nag-abandona sa kanya. At iyon ay isang pag-ibig na mas matayog kaysa sa anumang romantikong relasyon. Ang pangalan nito ay Tirso Cruz III.